na paapo kunsingin na kinalugdang ng banal na espiritu. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Walang maliw, walang kupas. Sa tuwin ay handa siyang magbigay, maghandog kanino man. Ang kanyang pag-aalay ay walang katapusan. Liwanag, buhay, at mga pangangailangan. Subalit hindi lahat ay nakapagbahagi ng papasalamat, nakapagbibigay ng papurit galak na tinatanggap ang lahat. Kaya't ang may pandinig ay makarinig. Lahat ay binahaginan. Lahat ng tao ay may bahaging kaloobang Ama. Huwag sabihin ng mga hinirang sila lang ang binahaginan. Lahat ng tao ay may bahagi. Iba't iba lamang ang pagbabahagi. Iba't iba lamang ang binahagi. Iba't iba lamang ang kinamtan. Iba't iba rin ang pagtanggap, iba't iba ang pagpapahalaga, iba't iba ang pagsasabuhay, iba't iba kung papaano gagamitin ang kaloob na ito. Yaon ay ang buhay na pinahiram. Ang mga bagay na nakakamtan, ang maliwanag na pananaw, ang malakas na pandinig, ang masarap na panlasa, ang pandama na mainam. Subalit, lahat man na ito ay binigay na biyaya ng Ama. Hindi lahat ay nakapagpapasalamat. Nagbibigay lugod, nagbabahagi ng galak sa Kanya. Sapagkat marami ang maliwanag ang mata, kumisay nagagamit sa pagkakasala. Marami ang malakas ang pandinig, subalit kumisan nagagamit sa ikapagkakasala. Marami ang magaling magsalita, subalit kumisan nagagamit sa ipagkakasala. Marami ang buhay na nagsasabing nananalig sa Ama. Ngunit di lahat ng nagsasabing nananalig sa Kanya ay buhay na buhay nga ang pananalig nila. Marami ang nagsasabing may Diyos na totoo, ngunit di lahat ng nagsasabi na may Diyos na totoo ay tapat na sumasamba. Halos lahat ng tao, kapag may kaisipan, nagsasabing buhay ang Diyos. Subalit hindi lahat ay nakakadama na buhay ang Diyos Ama. Ilan nga kaya sa mga binahaginan niya ng buhay ang nagpahalaga na ginamit sa mabuti ang mata. Ang nagpahalaga na ginamit sa pandinig nila'y kabutihan. Ilan nga kaya ang magaling mangusap na ginagamit ang bibig sa madaling salita kung papaano ang pagbibigkas ng mabuti pawa. Nang dahil nga ang tao'y marupok at madaling matukso, batid lahat ito ng Ama. Kaya sa madaling salita, wala namang taong banal, walang taong
pinakamabuti sa lahat, kundi ang pinakamabuting nagkatawang tao, yaon ang Hesukristo. Ang bawat araw ay pagiging kasalanan kapag hindi ka inilisya sa kasalanan, pag hindi ka lumisya sa pagkakasala. Sapagkat magmasid ka lamang, magkakasala ka na. Makinig ka lamang, magkakasala ka na. Kapag ginamit mo ang pananaw mo doon sa ipagkakasala mong ba't ganyan ang ugali ni Pedro, ba't ganyan ang ginagawa ni Juana, doon sa pagdinig na ba't ganyang magsalita ang taong iyan, ba't ano ba yung ginagawa ng tao na yan, mga sinasabi niya hindi niya sinusuri. Ganon ang tao. Gayon ang tao. Iyan ang tao kapag nasa pagkatao. Kaya't ibinigay ng Ama ang magiging kaiba sa pagkatao ng mga anak niya. Yaon ay ang kanyang espiritu. Na kapag nabahagi at ang binahaginan ay lubos na tumanggap, kumilalang ganap at nagsabuhay, yaon nga ang mga anak niyang naisilang sa espiritu. Nabuhay na maguli, nagbagong silang sila. Yaong mga nagbabagong silang, yaong mga bagong silang, yaong baga mga taong nagbagong buhay. Mga minamahal, ang pagbabagong buhay ay hindi kayang gawin ng mag-isa. Hindi kayang isabuhay ng iisa. Kaya't ibinigay ng Ama ang kasama para magbagong buhay na ganap ang mga anak niya. Ang magiging kapiling upang makapagbagong buhay na ganap. Sino nga kaya ito? Ano nga kaya ito? Walang dilit iba, kundi ang Diyos, Espiritu. Kaya't sa unang buhay ng tao, nang nagbago siya, nang nakakilala, nang tumanggap at nagsabuhay, nasasabi niyang kung ganap siyang nakakilala, kung ganap siyang nagbago, kung ganap na siyang nakadama, at ganap na siyang kumilala, nasasabi nila, Diyos ko, sana noon pa. Diyos ko, sana'y hindi nagluwat, di nagtagal, na ako'y naging makasarili, na ako'y maging tao. Ugali, pananalita, pananaw, at sasabuhay bilang tao. O mga minamahal ko, ngayon man sa oras na ito, sa mga sinasambit ko, hindi lahat ay makakaunawa at lubos na tatanggap, sapagkat hindi nga lahat ay bukas ang diwa, bukas ang pangunawa sa larangan ng kabanalan, sa larangan ng pakikipagtotohanan, sa larangan ng pakikipagtapatan, sa larangan ng Espiritong Banal. Ang may pandinig ay nakarinig. Ama, yamang ikaw ang pumili sa dakong ito, at ikaw din ang tigib na may batid sa lahat. Yamang ikaw ang sa kanila'y bumuhay, at lumoob na sila'y makaparito, kung saan ang dako mo na niluluwalang mga salita mong ito. Yamang ikaw ang nagpahalaga sa kanila. Yamang ikaw ang may kalooban para makapagbago. Tigibin mo, Ama, ng ganap na liwanag sila. Maunawa-nawa nila ang ganang iyo, wag ang ganang sarili lamang nila. Maramdaman nila ang ganang kalooban mo, wag ang ganang kalooban lamang nila, na madaling masaktan, magdamdam, mahihirapan, at mag-isip ng di dapat. Sapagkat ikaw nga, Ama, ang tunay na hiwaga. Ang kahiwagaang magbago ang tao ay walang imposible sa iyo. Tuwiran nga ang lahat na kukilala at makakakilala sa iyo ay magagawang tantuin kung ano ang nasa mo. Magagawa nilang baguhin ang marapat baguhin nang dahil sa pagnanasang nais kang kamtin. Magagawa nilang tuparin ang nasa sa iyo, yamang ikaw ang nag-una, nanguna sa lahat ng kabutihan. O Ama ko, yamang sila'y naririto, kung paano kapuspusan ang iyong banal, ng iyong kabanalan, bilang espiritu na binahagi sa kanila, naway maunawaan nila, mawawa ang ganap ang mga tinutukoy mo.
ang mga inuulat mo at hinahayag sa kanila upang sa gayon, hindi nila ipagkasala ang mga sinasambit, ang mga hinahayag mo at dinaratal mo sa mga oras na ito. Alalaong baga, Ama, ikaw at ako'y magkaniig, magkaisa, at kapiling ng babaeng kinasama ko. Pinakibahagi at binahagi ang katauhang taglay bilang laman. Kaya't kung paano ang espiritong walang buto na inugnay mo sa katauhan, iugnay mo rin naman ko sa mga anak mong sa oras na ito, nagnanasang ikaw ay kamti nila. Sapagkat ikaw nga ang may karapatan at marapat sa kanila'y magbigay ang makatamo, masisiyahan na tuwiran. Yaon ang sa tuwin ay nasa mo, ang sila'y masiyahan mula sa iyong kalooban. Ang sila'y mga tuto mula sa iyong mga aral. Ang sila'y makadama mula sa iyong pagmamahal. Ang sila'y maging ganap sa pagbabagong buhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, Ama, ikaw lamang ang saksi sa bawat kaganapan. Ikaw ang walang maliw sa kanila'y nakagabay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O kay buti ng Ama, kay dakila niya? Tapat po ba siya kung magmahal? Totoo po ba siya kung magmahal? Wagas po ba ang kanyang pagmamahal? Naway kalimutan niyo muna kung ano ang mga alalahanin niyo sa buhay. Iwaksin niyo muna ang mga dalahin niyo at pasanin sa buhay. Ilagak niyo muna ang sarili niyo sa Ama. Ang tanggapin niyo muna'y mga salita niya na inyong marapat at nararapat mapagnilayan. Mapagbubulay-bulay habang kayo ay may buhay. Ano nga kaya ang dahilan? Bakit ang tao ay madaling matukso? Bakit ang tao'y madaling maagaw ng tukso? Bakit nga ba? Kapag ang tao maraming gusto, maraming ninanasa na pangsanlibutan, ipagpapalit ang kabanalan, makamtan lamang ang pagnanasa ng sariling laman. Buhay ba ang Ama? Kapag ang tao'y sa sarili lamang nabubuhay, sa sariling laman, hindi sa pamamagitan ng banal. Sapagkat hindi pa niya ganang matanggap, maramdaman. Subalit, oras na ang tao ay nakadama na at pinanaig niya ang espiritong dinaman niya, ang espiritong tinanggap niya, mayroon ng pagninilay siya. Magagawa niya ng suriin ang bawat gagawin niya. Marapat lamang na ito'y maganap, sapagkat kung hindi, anong silbit kabuluhan ng buhay mo? Kamtin mo man bang lahat ang lahat-lahat dito sa lupa? Malaganapan mo mang lahat ng iyong kayamanan ang daigdigan? Anong silbi? May lasa ba na tamis ang buhay mo? Wala. Kaya pinakamahalaga, nakamtan mo na ang pangkayamanang panglupa, nakamtan mo pa ang pangkayamanang pang-espiritual. Nasa sayo na ang mga pang-espiritual, nasa sayo pa ang pang-material. Kaya't kay sarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Mapapalad ang mga nakaunawang maaga, sapagkat maaga nilang natututunan ang kalooban ng Ama. Subalit, maaga man nilang natutunan ang kalooban ng Ama, kung nahuli man ang kapwa niya, nang mahuli naman siyang nakaunaway na una pa sa kanyang nagtibay, mapalad pa rin ang bagong nakatanggap. Kaya ang nais ng Ama, nauna at nahuli, marapat na magtibay kapwa sila
upang walang mahuli isa man sa kanila at walang nauna na masasabi, kundi magiging pantay sa pagkilala sa Kanya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, paano ngang mapagtutugma ang panglupa at pangkalangitan? Kailanman ay hindi mapagtatama, sapagkat kung papaano ang ginagawa ng panglupa, ay hindi pwedeng gawin ng pangkalangitan ang gawa. Kaya't ibinabahagi ng Ama ang Kanyang Espiritu upang ang Kanyang mga gawa ay matutunan ng tao, upang ang Kanyang mga salita ay maunawa ng tao, at ang magpapaunawa ay ang Kanyang banal na binaba, banal na Espiritu mula sa kataas-taasang Diyos Ama at Diyos Anak. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Naniniwala po ba kayong may bagong buhay? Naniniwala ba kayong mayroong buhay na walang hanggan? Naniniwala ba kayong may kaligtasan? Naniniwala ba kayong may kaluluwa? Lahat kayo'y naniniwala. Subalit, kayong mga naniniwala, nakakagawa ba kayo ng pangkaluluwa ninyo? Mahina ang sagot. Yan ang patutuo ng Ama. Pagdating sa pagtupad, mahina ang paggawa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, paano mo ba kinikilala ang Diyos na tinatawagan mo? Paano mo ba kinikilala ang Diyos na tinatawagan mo? Mahirap siyang makilala sapagkat di siya nakikita. Hindi mo siya maanyuan. Wala siyang kaanyuang tulad mo. Kaya hindi mo siya makikilalang may nunal pala ang Ama. Naku, napakatikas pala ng Ama. Napakataas pala niya. Hindi pwedeng sabihin niya on. Hindi pwedeng sabihin, gwapo pala siya. Sapagkat di siya nakikita. Sapagkat wala siyang kaanyuan tulad ng tao. Paano mo siya makikilala? Sa kanyang mabubuting gawa, sa kanyang kabanalang salita. At ikaw na anak ba niya na tinatawag, gumugusto ba sa kanya? Kung magkagayon, sa paggusto mo sa kanya, ano ginugusto mo sa kanya? Biyaya lang baga? Pagpapala lang baga? Kalusugan mo lang baga? Kalakasan mo lang baga? Kung magkagayon at hindi ang wika ninyo, bakit kayo nanlalambot kapag may sakit kayo nang hihinaloob? Bakit kayo naghihinagpis kapag wala kayong salapi? Bakit kayo tanong ng tanong kapag ganyan ang buhay nyo? Bakit di nyo masabing, Panginoon, sa pagtitiwala ko, pananalig sa iyo'y buhayin mo ang pag-asa ko? Buhay ba, Ama? Paano mo ba siya tinatanggap sa puso mo? Kapag nakita mo ba iniibig mo, nalimutan mo na siya. Kapag nakita mo ba pinahahalagahan mo, nalimutan mo na siya. Ano ang mga bagay na iniibig ng tao? Ano ang masigit na nakakaaliw sa kanila? Bagay, salapi, pagkain. At kapag nakita mo ba ang mga bagay nito, mga salaping sumasayo, at pagkain gustong-gusto mo, naalala mo ba siyang pasalamatan? Nagunita mo bang may Diyos ka na naghandog sa iyo ng mga ito? O kung kakain kay sabi mo, kasarap. Kung may bako kang damit, ay kaganda. Kung marami kang pera, ay karami kong pera. At kung may gusto kang bagay, nako, yan ang matagal ko nang ginugusto. Kaya nga, kung ugali lamang ng amay kaugali ng tao,
wala nang tao siyang bubuhayin. Sapagkat ang tao kapag nalimutan siya ng kanyang anak, minumuray anak, sinasabi, PI kong anak yan ah. Katagal niya na akong di naalala, ni hindi ako mapadalhan. PI na anak ko na yan, ako'y nagpakahirap sa kanya. Ngayon eka ako'y nalimutan, ni hindi ako magunitang pahatdan man lang ng kahit anuman lang. Walang hiya kayang anak ko na yan, kung kailan ko napalaki, tsaka niya ako kinalimutan. O dili kaya naman, ang aking asawa na yan, saan na naman kaya nagkaling? Sino na naman kaya pinuntahan? Ano naman kaya ang daladala niya? O kaya ang aking anak, di na dumating, di na nakauwi, hindi na nakaalis doon at diyan. Ang daming reklamo ng tao. Napakaraming reklamo. At sa pagrereklamong yaan, habang nagrereklamo, nagpupuyos ang damdamin. Wala doon ang pagmamahal sa ama. Wala doon ang paggunita sa kanya. Wala doon ang pagpapasalamat sa kanya. Paano sasabihin ng taong, ang Diyos ko'y tinatawagan ko. Ang Diyos ko'y minamahal ko. Ang Diyos ko'y sinasamba ko. Naaalala, manaka-naka kapag may hihilingin ang mga anak niya. Ilan kaya yung kahit walang hinihiling, sinasabi niyang, Diyos ko, salamat. Walang hanggang pasasalamat. Wala na akong hihilingin pa sa'yo, naririto na lahat sa akin. Ang hihilingin ko na lang sa'yo, wag na akong magkasala pa. Diyos ko, tama ko, wala na akong dapat pang sabihin, sapagkat lahat ay pinakita mo na sa akin. Kung paano mo ako binubuhay, kung paano mo ako pinagbibigyan, at kung paano ako, kapag humiling, ay pinagbigyan mo. Kaya wala na akong dapat pang gawin, kundi parangalan ka at pasalamatan. Ilan kaya ang mayroon na at patuloy na lamang nagpapasalamat? O patuloy pa rin ang paghiling? Ilan kaya ang marami na, hiling pa rin ang hiling? Sapagkat ang dahilan, para may maitulong ako sa aking kapwa, para may maibigay ako sa aking kapwa, para makapamahagi ako sa aking kapwa. Ngunit hindi naman doon sa kalabisan, nakahilingan na yaon, na para may maibigay ako, ay binigay na nga. Kundi, idinadagdag pa rin sa kanilang mga bangan na tipunan. O tao, binababatid lamang ang totoo na ugalit gawa ng tao sa mundo. Subalit sino ang magsusuri nito? Ganang kuntsing hindi mababatid ito. Ganang pagkatao hindi masusuri ito. Ganang katauhay walang maibibigay sa inyo, ganang hindi nyo nakita. Ito ang pawang katotohanan. Kaya, mapalad ang naaaliw ang puso niya. Mapalad ang galak na galak ang puso niya. At wala nang ginawa kundi magpurit magpasalamat sa Ama. Sa kabila man ang siya'y may nararamdaman, hindi niya na nasasabing, bakit ako nagkasakit? Sapagkat ang nasasabi niya na lamang, salamat po sa lahat ng nararamdaman kong ito. Dahil hindi pa ito katapat katumbas ng mga pagpapala ko. Ilan kaya ang maraming biyaya at pagpapala? Nang nasabi sa kanya yung kapatid niya na yun, nagkasala sa kanya, at hindi niya pinagalit at minura. At pagkatapos ay nasabi niyang, babayaan mo na. Sa aking mga biyaya, hindi ko na dapat siyang pagalitan, tantambak na. Mga minamahal, yaon ang patotoo. Ang tao'y panandalian ng pagpapasalamat. Ang tao'y panandalian ng pagpapuri. Ang tao'y panandalian ang pagsamba. Kapag nakalimot na sa mga bagay na para sa kanila, para sa pangtao, wala na ang Ama. Kung ang Ama'y katulad ng taong malilimutin, marami na ang kaparusahang binadya niya na at binaba pa. Mga mahal, ganyan kabuti ang Ama. Iyan siya. Ganon siya kabuti. Gayon siya kadakila. Subalit ilan ang kikilala sa kanyang kadakilaan? Ilan ang tatanggap sa kanyang kabutihan? Ilan ang magsasabuhay sa kanyang gawa? Ilan ang maglilibi sa kanyang salita? Ilan ang kikilala sa kanyang kapangyarihan?
mga minamahal, ang dakong ito, hindi man lubos makilala at matanggap ng lahat, hindi man pahalagahan, hindi man tunguhan ng lahat ng tao dito sa lupa. Subalit tuwiran kong tinuturan, ang dakong ito ay paghahanda sa inyong kaligtasan. Hindi lamang ng inyong mga pisikal na karamdaman, kundi ng inyong kaluluwa. Hindi lamang ng pisikal ninyong mga pangangailangan, kundi ng inyong kaluluwa. Hindi lamang ng inyong mga bagay na kailangan, kundi ng mga bagay na pangkaharian. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Ang pagmamahal ay wagas, ang pag-ibig ay tapat. Subalit ilan kaya ang sa puso ay tapat? Ilan kaya ang hindi nawawala ang katapatang yaon? Bagamat siya ay may naramdaman sa katawan, bagamat siya ay may dalahin sa buhay, bagamat siya ay may pagsubok, bagamat siya ay may tinatawid, ilan kaya ang pagmamahal na yaon ay patuloy na nabubuhay? Ilan kaya, mga minamahal ko? Hindi ito'y tatanong ng tao sa inyo, sapagkat hindi batid ng tao ito. Walang makatatarok sa damdamin niyo isa man, subalit natatarok ng Espiritong sumasa inyo. Kaya't naitatanong ito at naibabahagi, yamang kayo ay tao at nasisilayan sa buong lupalop ng daigdigan. Ito ang tao, madaling makalimot. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't kung walang patatatagin, sinong magpapatotoo? Kung walang patitibayin, sinong makasusunod? Kung walang pagiging ganap, sinong makatutupad? Kung walang patatapangin at pagiging ganap, sino ang taong mahahayag ang kadakilaan ng Ama? Alin at sinong gagamitin? Hayop, isda, halaman, hanip, o mga damo? Wala. Kaya't ang pasubali ko, mga mahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mapapalad ang sa kabila man ang pinagdaraanan, tigib pa rin ang kagalakan ng kalooban. Ang pag-asa'y di namamatay, ang pananalig ay buhay na buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Nek karameneyahanam, walang taong makatutupad nito, subalit siyaon ang patutuo ng Ama sa inyo, na ang taong pinagaharian ng Espiritu niya, matutupad at magagawa niya ang layon at nasa na mula sa Kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Nang dahil sa kabutihan at Kanyang kabanalan, patuloy na nagpaparaya at nagpapakumbaba, patuloy na at nagpapatawad, nag-aakay tumatanglaw, patuloy na naghahanap, lumilikom ng anak, na sa Kanya'y tuwirang lubos natatanggap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Walang maliw, walang kupas, noon ngayon at kailanman. Mula kay Lucas. Pag-aalinlangan tungkol sa muling pagkabuhay. May ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila,
Naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya? Yamang napangasawa niya, silang lahat. Sumagot si Jesus. Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro. At wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ano ang tinutukoy niyang ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay? Sapagkat paano pang sasamba sa Kanya ang mga patay na? Kaya't ikaw, tao, huwag mong ibilang na patay ang sarili mo. Kung hindi ka marunong sumamba, manampalatayang totoo, tapat na nagtitiwala, tapat na nananampalataya, tapat na nananalig, tapat na may pag-asa, patay ka ring matatawag. Sapagkat hambing ka lamang sa patay na walang pakiramdam. Walang inuunawa kundi ang sarili mong gawa. Walang nakikita kundi ang iyong kapwa. Walang sinusuri kundi sarili mo't kapwa. Subalit ang gawa ng Ama ay di mo makita at di mo madama, yamang anak kanyang buhay pa na dapat ay papurihan mo siya. At wala nang pag-aasawa sa kabilang dako, sapagkat doon ay wala nang laman ng tao. Wala nang buto. Walang katawang nakaugnay. Kaya't pinapaging dapat ng Ama, habang buhay ang mga anak niyang makakapanalig sa Kanya, ay malinis ang buong buo ng Kanyang Espiritu. Upang ang nalinisan niyang Espiritu ay makatulad sa mga anghel na paroroonan nila. Yaon ay ang kaluluwang nalinisan ng mga dungis na kasalanan na gawa ng laman. Habang ika'y buhay pa, nakasama ng iyong kaluluwa, huwag mong mithiin ng lahat ng kamalian ang siyang tuparin, ng lahat ng kasalanan ang siyang gawin, kundi magmithi ka ng Ama'y iyong pakinggan, iyong sundin, at madama man lamang habang ika'y buhay pa at di patay na nakalibing. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, dito lamang ang pag-aasawa, sapagkat dito lamang ang pagkain ng laman. Samantalang sa dakong doon kung saan naruroon ang Amang nakatahan at ang kapangyarihan niya'y buong lakas na naruroon, walang laman na pakakainin.
Kaya't dito lamang ang pagkain ng laman. Yaon ang pagsisiping, kaya't ginawa niyang sagrado. At ayaw niya ang pakikiapid. Kaya't ang wika niya, maging sagrado pamilya kayo. Yaong mga tinatawag na pamilya ay pakamahalin nyo at puspusin ninyo ng pag-ibig ng Ama. Sapagkat sa kabilang dako, gaano man ang kagustuhan ninyong magpanagpo, ay di na kayo muling magkikita. Kaya nga, ang pinag-isa ng Ama, pagsasamahin niyang muli sa dakong kapiling Naisya. Mahal na mahal ko kayo. Kaya tao, samantalahin niyong buhay kayo. Mag-ibigan kayong totoo, magmahalan kayong tapat, magkaunawaan kayong marapat, nang sa gayoy masabi kayong mga tunay na anak ng Ama. Yamang kayo'y anak nga niyang tinatawag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ano lamang ang dapat upang ito'y kamting ganap? Ang pagsuko mo tao bilang nilalang nakatauhan. Sapagkat ang Ama'y may kapangyarihang gawin ang nararapat kanino man, kaya't ang sinumang sa kanya'y nakasumpong at may pananalig na buhay, bubuhayin niyang lahat ng dapat nang siya'y magalak. Tao, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, sapagkat walang nauna na di mahuli at walang nahuli na di mauna. Kaya't ang masakit sa inyo'y huwag niyong gagawin sa kapwa niyo. Upang matawag kayong buhayang pananalig, buhayang pananampalataya, matutunan niyong purihit sambahin ng may katapatan ang Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung pinagpala kayo ng Ama na nakabili kayo ng magagarang damit, isuot na ninyo habang buhay kayo. Huwag niyong ibaol, sapagkat pag namatay kayo, hindi ibabaon. Kung nakabili kayo ng mga alahas ninyo, huwag nyo lamang ninakaw at pinagyabang, pagsusuot na rin ninyo, sapagkat pag namatay kayo, iiwanan yung lahat yan, hindi ibabaon. Kaya't hindi kasalanan ang magsuot, ang kasalanan ay magyabang at magnakaw, mag-imbot at magmagaling. Yaon ang kasalanan. Ngunit at pasubali, ang suot mo ang sa iyo at ang binigay ng tapat sa iyo ay nasa sa iyo at pinagpasalamatan mo. Makagalak na gamitin mo. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Noong unang panahon ng mga Katoliko, kung magsamba, nakabelo. Kung manamit, lagpas tuhod, halos sumayad pa kung minsan ng saya sa lupa. Subalit hindi doon tinatakan ng Ama na mga banal sila. Sapagkat anuman ang suot mo, wala doon ang kabanalan. Kundi nasa puso mo ang pagiging marapat at nasa isip mo ang pagiging dapat. Sapagkat kung malinis ang isip mo, pati puso mo'y malinis ang pandama. Kaya't wala sa kasuutan. Magsaya ka man araw-araw. Kung ika'y mura ng mura, hubarin mo na lang yaan, magdamit kang hanggang tuhod. Dili kaya'y lagpas tuhod, mabuti ka lang na anak, sasabihin ng Ama, ika'y marapat. Buhay ba ang Ama? Subalit, bigyan yung paggalang ang pagsamba. Tumutungo ka ng dambana, tumutungo ako kung saan templo o sasabihin mong sambahan, ilagay mo sa tama. Sapagkat
kung papaano sa kasuotan mo'y magbibigay, mali siya sa kapwa mo, kasalanan mo yaan. Pagkakamali mo at kasalanan mo yaan. Sapagkat ikaw ang nagbigay pagkakabalit, pagkakasala sa kapwa mo, naging daan para makakita sa iyo, ay kaganda ng legs niya. Ay kasexy niya. Kaya nagmimensahe, nakatitig ang mahina at marupok, hindi nakikinig. Ang matay naninindahan, namimili. Kaya pati isip niya ay nanindahan na rin. Kaya puso niya ay tumanggap ng binili niya. Ang nabili pala niya ay, sabi ng puso niya, kasexy niya. Kaganda ng legs niya. Kapangit naman niya. Naku, ba't nagsuot siya, hindi niya bagay? Kalakaseka ng loob. Nasa loob sila ng dambana para purihin, pasalamatan, sambahin ang Ama. Kaya inilagay ang tama na panunuot para ang tao huwag magbigay daan sa kasalanan ng kapwa-tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subalit hindi na itala sa banal na aklat, ang kasuutan ay magiging daan ng kabanalan. Kundi ang gawa at salita, doon ang pasimula ng pagiging mabuting anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, huwag na kayong magmithi ang mga asawa ninyo'y makita pa ninyo. Kayong mga nabalo na. Huwag na kayong magmithi, kayong may mga namatay ng ina't ama, na ang inyong mga magulang ay makita pa. Kayong mga may namatay na mga kapatid ay huwag magmithing makita pa ang asawa't anak, ina't ama, kapatid ninyo. Kaya dito pa lamang, mahalin nyo na sila. Dito pa lamang, pahalagahan nyo na sila. Dito pa lamang, pakita nyo nang kayo'y anak ng Ama. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Alalaong baga, upang sa gayon, ama't ina, anak nila, mga kapatid pa, naging asawa, di man kayo magkakilala. Sa dakong yaon, natutunguhan nyo. Sigurado naman ang Ama, kung naging kaisa kayo, magkakasama pa rin kayo. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ang lahat ng kahiwagaan ay pinakikita niya. Nagpapakita siya ng hiwaga sa mga matibay ang paniniwala, matatag ang pagtitiwala, matapat na nananampalataya na sa pamamagitan lamang ng salita ng Ama ay gagaling sila, na sa pamamagitan lamang ng tubig ay gagaling sila, na sa pamamagitan lamang ng mga nilikha niya na natural at walang halong ano pa mang chemicals ay gagaling sila. Kaya may binigyan siya at binahaginan ng mga pagtitibay na yaon upang silang magpatotoo na siya'y buhay sa iba't ibang kaparaanan. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, may mga sa pamamagitan ng simpleng gamutan, natural na gamutan, espiritual na gamutan, may nagliliwanag ang mata, may nawawala ang kabingihan, may nakapagsasalita, may nakakalakad, may nawala ang bukol, may gumaling sa kung anong sakit, lupus, cancer o ano paman. Subalit, may mga nagpapatotoo naman dahil sa kanilang paniniwala at sa kanilang pananaw sa mga nag-aral. Di bagat kay buti ng Ama? Lahat binibigay niya kung saan ang pananalig at pananampalataya ng mga anak niya. Kaya't
ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan ng Espiritu niya sa mga magtitibay, doon sa mga walang salapi, ay maari pa rin mabuhay sa pananampalataya nila. Maari pa rin silang gumaling sa pananalig nila. Kaya't ang amang pinakamabuti, ang lahat ay kayang gawin niya sapagkat ang imposible sa tao'y posible niyang nagagawa dahil siyang kataas-taasan na Diyos na dakila. Buhay ba, Ama? Kaya mapapalad ang mga sa palagay nila'y walang-wala nang magagawa ang kanilang kapwa. Subalit nang nagtiwala sa amang dakila, ang amay may nagawa. At nang dahil sa kanilang pananalig na buhay at hindi patay, may hiwaga. At nang dahil sa pagtanggap at pagkilala, may himala. Yaon ang Ama, lahat ay kaya niyang gawin sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kung saan ang pagkilala at kakayahan ng tao, doon siya. Kaya't yaon ang patutong buhay na buhay siya. Tunay na mapagmahal siya. Pinagpala kang yumaman, pinagpala kang bahaginan ng anumang kayamanan, pinagpala ka pang makakilala at makatanggap sa Kanya, napakapalad mong anak niya. Kaya't yamang ika'y mapalad, patuloy mong gawin ang kabutihan. O tao, ilan kaya sa mga mapapalad na pinagpala na patuloy niyang Ama ay nasa isip at diwa? Tao, kahit anong ginagawa niyo'y maaari niyong isaisip ang Ama. Kahit anong ginagawa niyo'y maaari niyong isa puso siya. Lamang ang taong madaling makalimot, lahat sang iglap nawawaglit. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hindi may sisiwalat, ni may babadyat, may yuulat ng taong ganap bilang pagkatao sa lupa. Kaya't sa inyo'y ibinaba ang marapat at dapat, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang may pandamay nakadama, ang nakaunaway may pangunawa siya. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay magliwanag. Sapagkat ang buhay ang pag-asa, may magaganap na mabuti sa kanila. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba, Ama? Kaya't ang nais mabuhay, hahanapin niya ng hahanapin ang kaparaanan. Paano yung mga walang salapi? Wala bang paraan? Yamang kayo ay naririto, magnilay kayo sa mga sinambit ko. Yamang kayo'y nariritong sinugo ng Ama upang ipabati sa inyo'y iparinig mga panukala. Mga inulat niyang sa tao'y binaba, kaya't nagpahatid ng tagapakinig. Naway mapalad kayong sa Kanya'y nakatanggap. Sa mga inulat niya, kayo'y nakaunawa. O taong mahal ko, magnilay kayo, magbulay kayo at magtanto kayo. Yamang kayo'y naririto, tigibin ang galak nyo, ang pusong taglay sa mga hinayag ko. At magbilang tao'y wag gagawin nyo, nang manayig sa inyo'y Espiritu Santo. Sa oras na ito, habang naririto, nang makadama, makaunawa kayo. Matantong lubos nyo, layo ng Ama, mga pagnanasang ito'y tamuhin nyo. O mga mahal, magnilay kayo, magbulay magtanto, walang makaliliri ng lahat ng gawa ng Amang dakila.
maliban ang Espiritu na kanyang binaba. Kaya't sa inyo ay naghahayag, nag-uula, nagbabahagi. Ang may pandinig ay nakarinig. Yamang kayo'y nakarinig, magnilay kayong ganap, mapapalad kayo, nakakaunawa, mapapalad kayong nagsasabuhay, mapapalad kayong tigib ng pag-ibig, na habang may lakas ang may kinamtan na, o mga mahal, magnilay kayo, magpulay kayo, magtanto kayo, pawang katotohanan aking tinuturan, sumainyong lubos, liwanag na dulot ng Ama, ng Anak, sa pamamagitan ng Espiritu. Espiritong banal sa inyo na naghahari. Mapagharian kayo, tao, mahal ko kayo. Yan ang totoo kung bakit sa iba't ibang kaparaanan naghandog nag-alay sa inyo ng buhay. Ang Ama na di ninyo ganap nakikita, subalit madaramang may pandinig ay nakarinig, magliwanag nawa ang inyong mga diwa, epata, mabuksan kayo, otang mahal ko, sumainyong kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo, yan ang totoo, madama nawa ninyo. Taong inahandugan ko, Nekarameneyana, 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 Nekarameneyana. Buhay ba ang Ama? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Masigla ba kayo? Tayo nga po, tayo. Kumusta ka kay Kristo'y Maria? Sa tuwin ay tanggapin mula sa puso nyo. Maghari ganap ay siya, upang madamang wagas pagmamahal niya. Halina kayo mga anak niya, na tuwirang minamahal tuwina. Alalahanin mga aral niya, kapag kayo'y nagugulumihanan. Kapag kayo'y mga nanghihina, ibig ka sa bibig, mahal na aking Ama. Ako'y sidlan mo ng lakas, ako'y lalakas sa iyong patnubay. Ako'y nanghihina, o Ama, bigyan mo ako upang lumakas na. Kapag kayo'y nagkukulang sa lahat ng mga pangangailangan, sambitin ninyo, o dakilang Ama ko, sa iyo ang lahat ng bagay. Ikaw ang may likha nitong aming buhay. Sa sanlibutan ayo'y tinahan. Ako ay kulang sa mga ganito. Ituro mo kung paano makakamtan ko. Bigyan mo ng paraanan itong buhay ko sa lahat sa bagay. Kapag kayo'y may karamdaman, huwag magibig ng luha at hait.
kundi ang wikain. O Diyos Ama ko, nananalig ako't nagtitiwala sa'yo. Kagalingan ay kakamtan ko, yamang ako'y malakas at buhay na buhay. Ayokong sumadlak ang aking kaluluwa, sa hantungan ko'y wala ng bagong buhay. Kaya't ang nais ko'y makilala ka, habang may lakas, may pandinig, may pananaw na maliwanag ako. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Aba, natayo siya. O, kung papaanong may kaparaanan sa mga chemotherapy, injection, cobalt, dialysis, may kaparaanan sa pamamagitan. Kaya nabuhay naman siya sa pamamagitan ng salita. Si Isidora naman, nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalatayang humahanap din ng gawa. Ano po, kung wala kang katulad ng salapi ni Isidora, wala ka bang karapatang mabuhay, mga mahal? Habang di pa dumadatal ang takda ng iyong wakas na kamatayan, may pamamaraan ang Ama sa buhay. Sumainyo ang kapayapaan. Tinatanggap ng puso niya ay salita. Kaya't kay buti ng Ama, kung saan ka, dumun ka, subalit puso mo'y siya. Sumainyo ang kapayapaan. Ngunit, pag pinangtimbang mo, sinong mas matibay ang pananalig sa dalawa? Ang walang, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Magharian kayo sapagkat sinuko niya na ang sarili niya, pinabahala sa Ama, kaya pinakilos naman ang Ama. Ganito magaganap sa iyo, habang di mo patakda, may magaganap pang maganda. Ngunit, huwag ka nang magreklamo kapag ka binigay na ng Ama, sapagkat walang tao hindi. Kaya kayong mga pinagaling, pagkatapos ay namatay, huwag na rin kayo magreklamo, sapagkat ang panahon ng Kristo lahat ng pinagaling patay na rin ngayon. Buhay ba ang Ama? May inabutan ba kayong buhay sa mga pinagaling ng Kristo? May naabutan ba kayong buhay? Kaya mas banal na aklat na lamang ang patutuo, sapagkat wala na kayong patutuong buhay. Ngunit kung buhay ang pananalig nyo, patutuo may libro, ay sasabuhay nyo pa rin ang pananalig na buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ayaw daw niya. Ayaw niya, malakas siya. Buhay ba ang Ama? Ikaw, gusto mong tularan, sumama ka sa kanya. 「
Binabagabag po ako ng aking sarili. Dahil ayoko pong ilahad. Ngunit hindi ko na po mapigilan. Masama na ang aking nararamdaman. Ayaw po ng amang naririnig yung wala po kasi nga akong magagawa. Gusto po ng mga anak ko eh. Pero nananalig po ako at nananampalataya. Ganun pala. Bakit di mo ipaglaban ang pananalig mo? Bakit masigit pa yung mga anak mo? Ang sabi ng Ama, eto po ang nasabi ko tuloy. Panginoon, tulungan niyo po ako na sa buong buhay ko'y mapanay ko ang sa akin. Kaya't sinabi ko sa mga anak ko'y ganito, hindi ko intindihin ang sasabihin ng tao sa inyo. Kapag dumatal ang takda ko, huwag niyo kong ipagkakatiwala sa tao. Gusto ko'y sa Diyos pa rin ako. Huwag niyong isipin ang sasabihin ng tao ba't pinabayaan niyo ako. Huwag niyong sasabihin kung ano ang gusto ko, kayo nakakaalam. Ano man ang sabihin nila sa iyo, sa inyong lahat na anak ko, na ako'y pinabayaan niyo, ang Diyos hindi ako pinabayaan. Kaya't kung ang iintindihin niyo lang ang sasabihin ng tao, kaya niyo ako pagagamot, kaya niyo ako kukupkupin, kaya niyo ako, huwag, ayoko. Hindi ko kailangan ng parangal ng tao. Ang papurihan kayo. At ipagmalaki kong, ang mga anak ko, pinagamot ako. Ang mga anak ko, hindi. Hindi po sinasakop kayong lahat. At wala po akong pinatatamaan. Wala rin po akong pinasasakitan ng loob. Hindi ko sinabing tularan niyo ako. Ngunit bilang naging lingkod, ito po ang pinatanim sa akin ng Diyos. Wala po akong pakialam sa sasabihin ng tao kapag takda ko na. Wala po akong sasabihin, ba't ka pinabayaan? Ba't ka ganon? Bakit po? Kung ilang libo nang napagaling ng Diyos sa katauhan, at pagkatapos sa ganitong pamamaraan, pagkatapos yung sarili ko, hindi ko pagkakatiwala sa Kanya? Ganon po ba ang ibig sabihin ng tao? Ang karangalan po'y sa tao lang. Ngunit ang gusto ko sa Diyos ako maging marangal, huwag sa tao. Kaya hindi ko iniintindi ang sasabihin ng tao. Yung sasabihin, pinabayaan ka ng asawa mo, pinabayaan ka ng mga anak mo. Di ko po kailangan yun. Huwag lang akong lapastanganin ng mga anak ko, bastos-bastusin, sagot-sagutin, para sa akin pagmamahal at paggalang na yon. Subalit yung ako'y pagmamalaki, makapagmalaki akong pinagamot ako ng anak ko, ginastusan ako ng anak ko, para sa akin hindi karangalan yon. Sapagkat tao lang ang pinararangalan ka. Ang gusto ko pong mangyari ganito, at yan ang hinihiling ko sa Diyos, nawa sa buo kong buhay hanggang kamatayan, ang pananalig ko ay buhay. At magawa ko ang pagtitiwala ko lubos sa Diyos. Sapagkat kung paano niya ginawa ako noon, na ilang taon akong umiinom ng gamot bago ako nagkaganito. May iniinom ako sa high blood, sa sinusitis, nagka-toxic goiter, etc. Naoperahan ako, etc. Ngunit, sa patnubay niya, sa kadakilaan niya, maglalabing-4 na taon ni isang tabletas, wala pa akong ininom. Ngayon, hindi ko sinabing tularan niyo ako. Hindi ko sinasabing tumulad kayo sa akin. At lalong hindi ko sasabihin, huwag kayong magpa-doktor, huwag kayong magpa-hospital. Sapagkat ako rin, hindi ko sinasakop ang kagustuhan ng mga anak ko. Kaya't kapag may diferensya po sa pamilya, hindi ko sinasabing ganito na lang ang gawin nyo. Kundi silang tinatanong ko, kayo, kung gusto ninyong pa-doktor, sige, huwag nyo akong alalahanin. Kung gusto nyo magpa-hospital, huwag nyo akong alalahanin. Hindi ko pakikialaman at di rin ako makikinig sa tao. Manggagamot ka, bakit yun hindi mo napagaling? Manggagamot ka, bakit yun hindi gumaling? Basahin nyo istorya ni Kristo. Napagaling ba lahat ang kamag-anak niya? Marami ba siyang ginawang hiwaga sa kanyang sariling bayan? Kapag naganap lahat ng aking pamilya, napagaling ba? Para na akong Diyos. Hindi po ako ang Diyos Hindi po ako Diyos. Binahaginan lang niya ako. Kaya't kung ano ang
Ging dapat niyang nasa akin, pinasasalamatan ko siya. Ngunit at pasubali, hindi ko minimithi yung sobra na kapangyarihan, yung labis na kapangyarihan, kundi ang hinihiling ko sa Kanya, kung ano lamang ang aking kakayahan para sa iyo, Panginoon, siya lamang magawa ko. At ang aking kahilingan, buong buhay ko, huwag na akong maligwak. Mawalay pa, sapat na po yun. Subalit yung sasabihin, ako'y binigyan pera na aking kapatid, binigyan ako na, hindi ko po kailangan. Mahalin ako, totoo. Ang gusto ko, pagmamagaling, hindi po yun. Paano ka totoo mapapakitang mahal ka? Yung pinahahalagaan ka. Sa may magagawa ka at walang magagawa, gusto ka nila. Hindi kaya ka lang gusto dahil may naibibigay ka, may ginagawa ka. Yun ang tunay na pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kung minsan may mag-asawa, nung may trabaho ang asawa niya, mahal na mahal niya. Nung nawala ng trabaho, mabatay ka na sana ka. Nung lahat ay naibibigay ng kanyang magulang sa isang anak, nung naibibigay lahat ang kanyang gusto, tuwang-tuwa siya sa kanyang ina't ama. Nung wala nang maibigay, minumura na. Aba, hindi totoong pagmamahal yan. Ang tunay na pagmamahal, mayroon at wala, mahal ka. Pinahalagan ka, minamalasakitan ka, at yan ang Ama. Hindi nyo man siya sambahin sa katotohanan, mahal pa rin kayo. At ang lahat ng mga anak niya na nakikipagtotoo sa Kanya, may ganti kayo at wala. Patuloy pa rin kayong pinaglilingkuran. Subalit, dahil buhay ang Ama at totoo siya, ang mga pinaglingkuran mo na hindi nakapagbibigay sa iyo at wala kang hinihintay sa kanila, ang Diyos ang gumaganti sa kanila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya magkaiba po tayo ng desisyon, magkakaiba po tayo ng panungkulan, panuntunan at pag-iisip. Malamang, sigurado, nung nasa pagkatao pong pagkatao. Noon nga po hindi man ako mayaman, simple lang ang buhay ko, mayabang na ako Pag nagpapahospital ako, kailangan naka-airpot ako. Kailangan doon ako sa private room. Kailangan may aircon, may TV, may rep pa ang gusto ko. Hindi naman ako mayaman. Sapagkat, doon ko pinapalagay ang sarili ko na komportable ako Para pag may dumalaw sa akin, maganda ang aking kwarto. Masabi nilang, ay kaganda ng kwarto. Ganun ako noon. Hindi ko naibahin ang usapin. Ako na, ang sarili ko na, ang yahayag ko, di baling pagtawanan, nakikipagtotoo naman ako. Ang iba, ayaw nilang aminin ang kanilang ugali. Isuko mo muna ang sarili mo. Aminin mo muna kung ano ka noon at nang mapagbago ka ng Ama. Ngunit hanggat di mo ibinababa at totoong sinusuko ang sarili mo kung ano ka noon, may kunwari ka pang ugali. Noon, kailangang may nakahanda akong magagandang pumot. Nako, yung magaganda pang punda ng unan. Para pag may dumalaw sa akin kako, maganda ang kwarto ko. Pati kumot ko'y mabango. Nako kako, pagdala niyo ako magagandang pinggan Pangtaong-pangtao pala. Salamat sa Diyos. Salamat sa Kanya. Kung hindi ako nagkaganitong luka-luka sa pananaw ng tao, demonyo ako, at kung ano ang pinaratang sa akin, hindi ko pala mababago ugali ko. Kaya pala naman noon, hindi ko alam mataas din ako. Hindi ko alam may kayabangan din ako. Hindi ko alam sinungaling din pala ako.
Dahil akala ko napakabait ko. Dahil akala ko'y totoo ako. Kaya lang pala ako nagpapautang para tumubo. Kaya lang pala ako nagpapahiram para sumikat ako. Ay, tuwang-tuwa ako pag sinabing, bigyan niyo po kami ng para sa basketball. Oy, kukunin kitang manager. Tito Nilo, manager ka, magkano bibigay? Nako, para mabasa yung pangalan ko, Danilo Sanchez, nagbigay ng 5,000. Pero ngayon po, hindi pala yun ang totoo. Ang totoo pala sa Ama, kayo na ang tumukal. Kayo na maghanap. Sapagkat kapag sinabi ko, sasabihin nyo na naman, naku si Apo Kunching, kaya sinabi niya yan para magbigay tayo ng lihim sa kanya. Hindi. Kung tunay niyong gustong matutunan ng kalooban ng Ama, magbasa kayo ng Biblia. Basahin ninyo ang Biblia. At kung totoong may espiritu kayo, at ang espiritu na yon ang nagbibigay pangunawa sa inyo, masusunod nyo ang Biblia. Masasabuhay nyo ang Biblia. Subalit kung nagbabasa kayong literal at pagkatao, baliwalang binabasa nyo. Hindi nyo may sasabuhay, hindi nyo magagawa, sapagkat pagkatao kayo. Alamin nyo ang katotohanan, ang Ama magbibigay. Ibigay niyo ang katotohanan at bibigyan niya kayo ng pawang katotohanan mula sa Kanya. Oh, mga minamahal, tama na ang wika ng Ama. Mga anak, maiksi ang buhay ngayon. Huwag na kayong sinungaling. Huwag na kayong mapagpaimbabaw. Magpakatotoo kayo sa akin. Ang pag-amin ay pagbaba, pagpapakababa. At kapag nagpakababa ka, babaguhin kita anak. Yan ang nais ng Ama. Yan ang gusto niya. Ano ba? Kung paglisan ninyo, pinag-usapan ninyo bilang Apo Kunching. Ano ba kung paglabas niyo nagchismisan kayo? Ganun pala si Apo Kunching. Anong nawala? Napingasan ba ako? Hindi. Ngunit ang Amang nagbigay ako ng katapatan at katotohanan, tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya. Sapagkat inamin ko kung sino ako noon. Hindi ko kahihiya at di ko ikakahiya kahit kailan. O ano, kaya ka magbibigay para sumikat ka. Hindi gusto ng Ama yan. Ang gusto ng Ama, siya pasikatin mo. Pasikatin mo, pasikatin siya. At pasisikatin din niyang parang liwanag ng araw ang buhay mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, mga mahal. Pawang katotohanan. Hindi mo siya malilinlang. Hindi mo siya madadaya. Hindi mo siya maloloko. Lahat ay alam niya. Ang sabi nga niya, nalilirip ko ang puso ng tao. Nalilirip ko ang isip ng tao. Siyang nakalilirip ng lahat sa buhay mo, mahal ko. Sumainyo, kapayapaan. Kaya ngayon, mayroon at wala, kaunti at marami, pantay lamang. Sapagkat kung wala ka nakamtan ngayon na biyaya, manalig ka bukas meron. Sapagkat kung kahapon ay wala, manalig kang bukas ay meron. Kung ngayon ay wala, mamaya mayroon. Sapagkat ang maghapon ay 24 oras hanggang gabi. 12-12, 24 oras. Walang nangyari sa 12 oras sa maghapon. Sa 12 oras sa magdamag, baka may mangyari kung tapat ka. Ngunit kung hindi pa rin, ay kinabukasan wala pa rin. Alam kong mahal. Sumikat. Alam ko.
Mga minamahal, ang sabi nga, lahat naman ang ginagawa dito sa lupa ay kung minsan pagpapasikat, pagpapagaling, pagmamagaling, pagyayabang. Subalit iba ang gawa ng Ama. Iba ang gawa ng Ama. Hindi siya gumawa para sumikat. Hindi siya gumawa para magyabang. Hindi siya gumawa para magmagaling. Gumawa siya dahil sa pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo at hindi kayang gawin ito ng tao. Sapagkat walang taong makagagawa niyon. Sapagkat ang tao'y marupok, mahina at makasalanan. Madaling matukso, madaling magkasala. Kaya't ibinigay ng Ama ang magpapatibay sa tukso. Ang magpapatatag sa kasalanan. Ang magbibigay ng liwanag. Ang magbubukas ng pangunawa. Ang magdudulot ng liwanag, pangunawa at galak. Kaya sa lahat, ang Ama ang siyang marapat. Ang siyang dapat. Ang siyang sa inyo'y maging una, huwag maging pangalawa, huwag maging panghuli, huwag maging pantatlo. Maging una at lahat ng mahal nyo, lahat ng minamahal nyo, lahat ng mahalaga sa inyo, batid niya. Kaya't siya, nang dahil sa Kanya, alang-alang sa Kanya, kung siyang inuna nyo, lahat ng iyon, ibibigay niya para sa inyo. At siyaon ang Ama, ganyan ang Ama, totoo siya, ganap siya, hindi dahil gusto ka lang niya, kundi dahil mahal na mahal ka niya. Kaya ang pangako niya ay buhay na walang hanggan. Hindi kamatayan, kundi buhay na walang hanggan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sumainyo ang paghahari ng Ama na walang maliw, walang humpay. Liwanag na walang kamatayan, sa inyo'y manahan. Pagpapalang walang katapusan, sa inyo'y tanggapin, sapagkat siya'y buhay na buhay. Maging buhay kayo sa pananalig at huwag kayong mahambing sa patay na walang pananampalataya. Pagpalain kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Salamat, salamat, salamat sa Ama. Purihin, purihin, purihin siya. Kaya ako po ay sa lahat ng mga naging pasyente, talagang kahanga-hanga ang isang naging pasyente na si kapatid na Gloria, yung pong nanay niya. Hanggang sa namatay siya, kahit anong gawin pa ng kanilang anak na, yung anak po niya may kakayahan, pwedeng dalhin siya. Nanay, sige na Eka, dadalhin ka na. Hindi Eka. Dito na Eka ako. Subalit napakahiwaga ng Ama. May naamoy ba kayong mabaho sa Kanya? Hanggang sa namatay siya, walang mabaho, maski hininga niya. Samantalang ang taong may cancer, mabaho. Mabaho. Ay, hindi kanseran sa'yo baka kala mo naman iba naman yan. Subalit purihin ang Ama hanggang sa siya'y mapatiran na lamang ng hininga. Hindi nagbago ang pananalig niya. Kaya kahanga-hanga siya. Ang sabi ko sa Panginoon, nakakahiya naman po sa pasyenteng ito. Kung ang mga hinirang mo ay siya pang maging duwag. Kaya tulungan niyo po kaming maging matapang, Panginoon. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kahanga-hanga siya. Oo, sa bilang pagkatao, noong panahon na yon, parang gusto pa siyang talunin at agawin. Gusto pa siyang pagdilimin at maging masama. Ngunit nanaig pa rin ang mabuti sa kanya. Nanaig pa rin ang tama
at tumpak. Kaya't nang siya'y mamatay, pinikit lang, hindi nagkandaduling-duling sa paghigit ng hininga dahil mahirap, dahil masakit, kundi walang kirot. Sakit nang siya ay. Pati pamilya niya, nasabi kung anong gusto niya, kung ano ang ililibing, kung saan siya ililibing, kung anong puninarya, kung ano. Kasarap pala ng ganon. Parang nagbalik ang banal na libro, parang nagbalik ang istorya ng panahon ni Jacob. Basahin ninyo, ng panahon ni Jacob na pagbilinan niya ang mga anak niya, nabasbasan niya ang mga apo niya. Di ba kay sarap? Yaw ng pangako ng Ama. Ganon ang gusto niya, sapagkat inuna siya. Kaya't kung ang lahat ng mga anak niya ay di masisilaw sa bagay, masisilaw sa salapi, masisilaw sa pagkain, masisilaw sa ganda, sa mga kumikinang, sigurado, bago mamatay, nakapaghanda, inihanda, at iyahanda sila. Magandang umaga po sa pahapon mamaya. Tayo na po, mga mahal.